Para sa inyo, mayroon kaming Bible o Biblia na bukas para sa inyo para maging kamag-aral kayo, at mayroon kaming puso na bukas para kayo aming tanggapin dito sa aming kapulungan. So, as we reverence the Word of God, shall we all stand up please and open your Bible in the book of 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Okay, sa aming mga bisita, yung mga katabi nyo may Bible, makikingin na po kayo. At naroon din sa ating screen, no? Sa mga walang i-share na Bible, sa screen na lang po kayo bumingin. Po, nakita niyo na po ba? 2 Corinthians chapter 6, verse 2, For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I secured thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Now is the day of salvation. Shall we pray? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat hanggang sa oras na ito ay iningatan mo po kami at binigyan ng lakas upang makadulog sa iyo sa panalangin at upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Ngayong umaga, pagpalaan niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo po ang bawat anak mo, bigyan mo po sila ng bukas na puso at kaisipan upang umalam at sumiyasat sa iyong salita. At sa aming mga mahal na bisita, Panginoon, ay pagpalain mo po sila, bigyan mo po sila ng bukas na puso at isipan upang tumanggap ng pagpapala mula sa iyo, Panginoon, at maintindihan nila ang paraan ng iyong pagliligtas sa araw na ito. O dakilang Diyos, i-bless mo po ang simbahan ito, magligtas ka po ng maraming pang kaluluwa. Lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng imanap na aming Panginoong Kristo. Amen. You may be seated, please. Now, ang topic po natin is about salvation. Okay? Kaligtasan. Ang salitang kaligtasan is a very broad word na kung iintindihin po natin dito, mga kaibigan ko, pag sinabing kaligtasan, hindi lang tumutukoy sa pisikal o sa laman, kundi ito'y tumutukoy sa spiritual na ating pangangailangan. Now, ayon dito sa ating teksto, sabi, For he saith, okay, sinabi niya, ang nagsasabi po dito ay ang Diyos. Ang sabi niya, I have heard thee in time accepted, and in the day of salvation have I secured thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Intindihin po natin maigi ito, no? Now is the day of salvation. Ang salitang now, ibig sabihin, ngayon. Hindi bukas, hindi next week, hindi next month, hindi next year. Ang sabi niya, now is the day of salvation. Dapat po, ma-realize natin na kailangan natin ang kaligtasan. Do you realize that you need salvation? Do you feel that you ought to be saved? Nararamdaman mo ba na kailangan mong maligtas? At alam mo ba na gusto mo bang maligtas ngayon? Saan? Maring itatanong mo, ligtas naman ako, malakas ako, buhay ako, okay? Wala akong karamdaman, hindi po yun ang ating pag-usapan. Maaring ikaw ngayon malakas physically, pero mayroon kang karamdamang spiritual, kaibigan ko, na ang ibig sabihin niyan, mayroon kang sa kasalanan na yan ang magdadala sa iyo doon sa kapahamakan sa impyerno. That's why ang Diyos po ay nagbigay ng kaligtasan at ang sabi niya, now is the accepted time. Now is the day of
salvation? Sino bang nais na maligtas? At sino bang dapat maligtas? Mga kapatid, yan ang katanungan natin ngayon. Sino bang dapat maligtas? Hindi ba lahat tayo ligtas? Hindi ho. Pag namatay ka at hindi mo tiyak saan pupunta ang iyong kaluluwa, hindi ka paligtas. Kung napunta ka sa impyerno, di napahamak ka. Kung nandun ka na sa impyerno, gusto mo mang bumalik sa mundong ito, hindi ka na pwedeng bumalik. O gusto mong umalis sa impyerno, hindi ka na makaalis. Kaya dapat, wala ka pa sa impyerno, matiyak mo na hindi ka pupunta doon. Amen po ba? Mga kaibigan, mga minamahal, ito po ang layunin ng ating Panginoon. Nagtayo siya ng simbahan upang ipangaral ang salita ng Diyos, ang paraan ng kaligtasan. Pero sasabihin ko po sa inyo, mga kaibigan ko, na ang simbahan hindi nakapagliligtas. Ang relihiyon hindi nakapagliligtas. Ang nagliligtas ang Panginoon. At kung sino ang dapat iligtas, mga kaibigan ko, number one, the only sinner can be saved. Kung hindi tayo makasalanan, hindi natin kailangan ng kaligtasan. Tama po ba? Sino ba walang kasalanan dito? Pakitaas ang kamay. Mayroon ba? Kung wala kang kasalanan, ikaw na ang sasambahin namin. Pero praise God, walang naglakas loob dito na nagsabi, wala siyang kasalanan. Ibig sabihin nito, mga kaibigan ko, lahat tayo dito, aminado na lahat tayo may kasalanan. Tama po ba? Maaring wala kang record doon sa munisipyo ninyo. Maaring wala kang record doon sa barangay ninyo. Sasabihin mo sa akin, wala kang kasalanan. Alam ko ng Diyos, lahat tayo makasalanan. Kung maglalakas loob ka ngayon na magsasabi, wala akong kasalanan, tatanungin ko lang nanay mo, biskado ka na. Di ba? Sa mga wife, sa mga asawang babae, sasabihin mo, wala kang kasalanan, tatanungin ko lang asawa mo, biskado ka na. At alam niyo po, higit nakilala po tayo ng Diyos sapagkat siyang Diyos na nakakaalam ng lahat at siyang lumalang ng lahat ng bagay. Sa makatuwid, lahat tayo ay makasalanan. Tama po ba? Dahil lahat tayo makasalanan, kailangan natin ngayon ang kaligtasan. Ngayon, kailan ang kaligtasan? Pagpatay ka na? Hindi ho. Sapagkat ang paraan ng kaligtasan, ang tao kailangan kilalanin niya na siya makasalanan, magsisi ng kasalanan at tanggapin si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Pagpatay ng tao, hindi na pwedeng magsisi. Tama ba? Pagpatay ng tao, hindi na pwedeng sumampalataya. Kung kailan ngayon dapat magsisi at sumampalataya, at habang siya nabubuhay. Ngayon, kailan ang kaligtasan? Ang sabi dito sa ating teksto, now is the day of salvation. So, not tomorrow, not next week, not next month, not next year, but now, ang sabi po dito, now is the day of salvation. Ngayon nyo kailangan ng kaligtasan, baka gusto mong maligtas bukas, mamatay ka ngayon, hindi ka na naligtas. Pag nakamatayan mo na hindi ka ligtas, automatic ang iyong kaluluwa pupunta sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Can you imagine, dito sa mundong ito, nagdusa ka na, nakaranas ka na ng mga hirap, sama ng loob, karamdaman, no? Pagkatapos na matay ka, pupunta ka doon sa mas mahirap sa impyerno. Kawawa ka naman. Kaya nangangaral tayo ng kaligtasan sapagkat ito ang inutos ng Diyos. Ang bawat tao dapat makaranas ng kaligtasan. Amen? At dahil lahat tayo makasalanan, kailangan natin ang kaligtasan. So, only sinner can be saved. Romans chapter 3, verse 10, sabi po dito, as it is written, there is none righteous, no, not one. For all have sinned. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Napansin niyo po dyan yung salitang all. Hindi niya sinabi some. Ang sabi niya, for all have sinned. Lahat daw ay nagkasala. Okay? Kahit sino nagkasala. Bawat isa sa atin
sa mundo, sa room na ito, o sa building na ito, lahat tayo nagkasala. At alam niyo mga kaibigan ko, only sinner can be saved. Ito na yung pagkakataon natin ngayon, mga kaibigan, sapagkat tayo makasalanan, kailangan natin ngayon ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas, yung walang kasalanan. Sino yung walang kasalanan? Walang iba, si Jesucristo. Ito ang sentro ng pangangaral sa church na ito. Ipinapangaral namin, hindi ang simbahan nagliligtas, hindi ang relihiyon nagliligtas. Ang nagliligtas, si Jesucristo. So, only sinner can be saved. Okay? Only sinners need to be saved. Everybody qualifies, but not all realize it. Mga kaibigan ko, kailangan po ay ma-realize mo ngayon na ikaw pwedeng maligtas kung tatanggapin mo si Kristo as your personal Lord and Savior. At ito, sasabihin ko po sa inyo mga kaibigan, ang relihiyon hindi nakapagliligtas. Amen? Hindi ba lahat tayo may relihiyon na? Tanong ko sa inyo, ligtas ka ba? Hindi pa. Kasi ang relihiyon, hindi nakapagliligtas. Ha? Kung nakapagliligtas yan, sabi ko may relihiyon ka na, pero hindi ka pa ligtas. Sa pagkatuwid, ang relihiyon, hindi nakapagliligtas. Ano ang nagliligtas? Sino ang nagliligtas? Paano maliligtas? Walang ibang paraan para ikaw maligtas. Kilalanin mo ang iyong sarili na ikaw makasalanan at tanggapin mo si Christ as your personal Lord and Savior. Amen? Only sinner need to be saved and everybody qualifies but not all realize it. Salvation is for all. Amen? So the one who believes, either Jews or Gentiles, will be saved. Hindi pinag-usapan kung anong lahi mo. Okay? Hindi pinag-usapan kung anong kulay mo. Hindi pinag-usapan kung anong pinag-aralan mo. Hindi pinag-usapan dito kung anong relihiyon mo. Ang pinag-usapan dito, ikaw ay makasalanan at kailangan mong tagapagligtas. Si Jesucristo. Amen? At kailangan mong sumampalataya kay Kristo as your personal Lord and Savior. Okay? Sumampalataya o kaya manampalataya kay Kristo. So, to believe was to have confidence, faith, or trust that something was true. Kailangan mo, nasampalatayanan yung ginawa ni Kristo sa buhay mo o para sa iyo. Siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya na hindi nagkasala, namatay siya nang dahil sa ating kasalanan. Amen? All have sinned and come short of the glory of God. One time daw may nangangaral na isang evangelist at isinisigaw niya, sabi niya, lahat tayo makasalanan. Mayroong isang taong pilosopo, lahat pala tayo makasalanan hindi pare-pareho lang tayo. Di ba? Lahat tayo makasalanan. Aminado ba kayo? Pare-pareho tayo. Tapos isinunod ng preacher, sabi niya, ngunit mayroong namatay at nagbayad ng ating kasalanan. Yung tao na padaan lang, na-touch ang kanyang puso. Oo nga lahat kami makasalanan, pero mayroong isang tao, yung Diyos ng katawang tao na walang kasalanan, pero namatay siya nang dahil sa ating kasalanan. Na-touch siya. Okay? Naantig ang kanyang puso. Imagine, ikaw nagkasala, pero ibang nagbayad, si Jesucristo. Anong gagawin mo ngayon? Naalaman mo na may nagbayad sa kasalanan mo. Tatanggihan mo ba? I-reject mo ba? Babaliwalain mo ba? Dapat pahalagaan mo, walang iba kundi si Jesucristo. Amen? Hello? So, the sinner has only two options. To be pardoned or to be punished. Ang makasalanan, dalawa lang pagpipilian mo. Ikaw ay mapatawad o ikaw ay maparusahan. Saan ang gusto nyo? Kung ayaw mong maparusahan, dapat ikaw mapatawad. Kung gusto mong mapatawad, lumapit ka doon sa nagpapatawad. Ewan mo ba? Dalawa lang option natin. Because we are all sinners. Okay? Dalawa lang. Ano ang gagawin mo? Ikaw ay maparusahan o ikaw ay mapatawad. Okay? So ito ngayon ang inilalakad ko sa inyo. Makinig kayo mga kaibigan ko. Sapagkat
ang layunin ng simbahan na ito ay ibahagi sa inyo ang paraan ng kaligtasan sapagkat lahat ng tao minamahal namin. Tulad ng pagmamahal ng Diyos na aming naranasan. Makasalanan tayo, ngunit minahal tayo ni Kristo, ayaw niya na tayo mapunta sa impyerno. So, the sinner has only two options, to be pardoned or to be punished. Hello? Dalawa lang magpipilian mo. Mapatawad ka o maparusahan. Okay? Pag ni-reject mo ang Redeemer, tinanggap mo ang Destroyer. Pag tinanggihan mo tagapagligtas, tinanggap mo tagapahamak. Ang Diablo. Amen? So, number one po, only sinner can be saved. Lahat tayo makasalanan, pero pwede tayo maligtas. Gusto niyo maligtas? Ayaw niyo? Ha? Sa impyerno kayo pupunta kung ayaw niyo. Kasi kahit ayaw nyo na mapahamak, automatic doon tayo sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Pero kung pipiliin nyo maligtas, tanggapin nyo si Kristo as your personal Lord and Savior. Okay? And number two, there is only one way to satisfy the penalty of sin. Death. Okay? Romans chapter 6 verse 23, ang sabi po dito, the wages of sin is what? Death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ano raw ang bayad ng kasalanan? Kamatayan. Alam niyo po, sa banal na kasulatan, mayroon siyang ipinahahayag na dalawang klase ng kamatayan. Yung physical death, tumingin po kayo. Okay? Yung physical death, yung kamatayan ng katawan, pag umalis na yung kaluluwa mo, yung katawan, patay na. Yun ang physical death. Kaya kung hindi kaligtas, yung kaluluwa mo, hindi dadalhin sa langit, dadalhin sa impyerno. Ang tawag doon, second death. Kaya kung hindi kaligtas, mamamatay ka physical, ang kaluluwa mo dadalhin sa ikalawang kamatayan sa impyerno. Ayaw kong maranasan ang ikalawang kamatayan. Hindi ako takot maranasan ang physical death. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, to be absent from this body is to be present with the Lord. Kung mamatay ka physical sa laman, kung ang kaluluwa mo naman pupunta sa langit, mapalad ka. Pero pag kamatay mo, physical, at ang kaluluwa mo napunta sa impyerno, pinakakawawa kang tao. Kasi dito sa mundo ito, naghirap ka na, maghihirap ka pa sa kabilang buhay. At doon sa impyerno, hindi lang pansamantala, pangwalang hanggan. Dito sa mundo ito, lahat tayo pansamantala. Yung pinakamatanda sa atin dito siguro, ang mga 80. Pag umabot ka ng 100 years old, baka hindi mo na kayanin dumalo dito. Amen? Baka yayain ka ng apo mo na mamasyal, ayaw mo na. Hello? Maingili po ang kung tatanggihan mo si Kristo as your personal Lord and Savior, hindi ka mapupunta sa langit sapagkat lahat ng tao makasalanan, hiwalay sa Diyos, magkawalang hanggan, hanggat hindi tatanggapin si Kristo as His personal Lord and Savior. And praise God, mayroon na pong daan patungo sa langit sapagkat si Kristo, nung tanungin siya ni Felipe, hindi namin alam ang daan patungo doon, Panginoon. Ang sabi ni Kristo sa kanya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang tao makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. John chapter 14 verse 6, ipakita mo kapatid. John 14 verse 6, kaibigan, hindi ang reliyon ang daan, hindi ang good works ang daan, hindi ang tradisyon ang daan patungo sa langit, walang iba, si Jesucristo. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by religion. Hindi niya sinabi, baptis ang paraan.
mo tinanggap si hindi nakapagliligtas. Tulad ngayon, may reliyon ka, pero hindi ka ligtas. Pero gusto mo maligtas. Tama mo ba? Kaya hindi ka ligtas, may reliyon ka, sapagkat ang reliyon hindi nakapagliligtas. Okay? So, number 2, there is only one way to satisfy the penalty of sin. Death. Kamatayan. First of all, ang sabi ni Paul, which I also received, that Christ died for our sin according to what? According to the Scripture. According to the Bible. Not according to Dario. Hello? And verse 4, sabi niya, and He was buried, and He rose again the third day, according to the Scripture. Namatay siya! Ang Kristong ipinapangaral dito, mga kaibigan ko, namatay, pero hindi na nagtiling patay, muling nabuhay, nung ikatlong araw, kaya kaya kang iligtas. Amen. Kung ang Kristo mo, patay ang gabi yun, hindi ka kaya iligtas. But praise God, itong Kristong ipinapangaral dito, ng banal na kasulatan, yung Kristong namatay, hindi na nagtiling patay, ang kanyang libingan, walang laman. Sapagkat siya muling nabuhay ng ikatlong araw. The wages of sin is death. Ang kasalanan, ang parusa ay kamatayan. Kamatayan physical, kamatayan spiritual. But praise God, mayroong namatay para sa ating kasalanan. The wages of sin is death. Ang sabi po dito, hindi niya sinabi, the wages of sin is religion. The wages of sin is good work. No! Ang sabi po dito, the wages of sin is death. Hello? Amen. Huwag niyo ipagkamali na ako nagagalit. Binibigyan ko lang po ng emphasis yung mensahe ng banal na kasulatan. Kaya po ako'y sumisigaw. Amen? Para hindi kayo makatulog yan. Para hindi kayo antukin. Amen ba? Kasi ang trabaho ng Diablo, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, naglalambitin dyan sa mga talukap ng mata nyo. Pero pag nanonood kayo ng television, kahit magdamag, gising kayo. Hindi ba kayo nakakalata? Kasi ayaw ng Diablo na matutulog ka. Amen? Kaya walang pipikit dito. Tingin kayo sa preacher. Amen? Na habang pinipigdigan nyo, lalong maintindihan nyo. Akala nyo ba? Okay? Alright? Amen? So, there is only one way to satisfy the penalty of sin. Death. But, praise God, ang sabi po dito, hindi natapos dito, for the wages of sin is death. But the gift of God is what? Eternal life. Hindi ba ito yung hinahanap nyo? Eternal life. Magpapasko kung ano-anong regalong mga tinanggap nyo. Walang higit na regalo dito sa eternal life. At ang magre-regalo sa inyo, ang Diyos mismo. Kahit niregalo ang kanong boyfriend mo, nung sweetheart mo, pero hindi mahihigitan itong regalong ito na ang magre-regalo sa iyo ay ang Diyos. Eternal life. Hindi na bibili ito. Hello? Kaya binibigay ng Diyos regalo, mga kaibigan ko, kasi hindi nyo kayang gigin. Kaya binibigay ng Diyos na regalo, kasi hindi nyo kayang trabahuin. Kailan? Akala nyo kaya nyo trabahuin? Sasabihin nyo, magpapakabuti ako para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Walang tao hindi nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Kahit anong maliit mo, mayroon kang kasalanan. Yung kasalanan na yun, ayan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Kung sabihin natin, mabait ka na, ilang kasalanan na gagawa mo maghapon? Isa na lang. Mabait ka eh. Pero yung salbahe, 10. Okay, isa na lang. Sa isang taon, ilan ang kasalanan mo? Ati 365. O ilang taon ka na ngayon? 20 years old. 365 times 20. Dami yun. Eh kung 50 ka na, kaya ka ng tabunan ng iyong kasalanan.
Kaya kaibigan ko, hindi mo pwedeng ipagmalaki sa Diyos, mabait ka. Ikaw ay mabait na makasalanan. Kaya ikaw ay pupunta sa impyerno kung hindi mo tatanggapin yung walang kasalanan, si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ka sa iyong kasalanan. Amen? Mga kapatid, hindi ako naparito sa harap ninyo para sumbatan kayo, para saktan kayo, para hiring kayo. Gusto ko maintindihan natin na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo dahil mahal ka niya, gusto niyang maligtas ka. Hindi para insultuin, sapagkat sino ako para insultuin ka? Kapwaring kitang makasalanan na iniligtas sa biyaya ng Diyos. Diba? Lahat tayo makasalanan. So, there is only one way to satisfy the penalty of sin. God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Because of God's grace, we are saved. Amen? Grace is greater than our sin. And the only way to avoid the penalty is through mercy. And no sin is greater than God's grace and mercy. No sin is greater than God's grace and mercy. Hello? Kaya, dahil sa biyaya ng Diyos, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, pwede kang magmana ng langit. Sapagkat ang langit, para sa mga kasalanan, nagsisi at pumilaw kay Jesus. Pagkatapos ng preach down ng isang pastor, sapagkat sinabi niya, gaano ka kalaki ang kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Diyos. Mayroong lumapit, isang babae, sabi niya, Pastor, sa palagay mo, kaya pa akong patawarin ng Diyos? Samantalang ang kasalanan ko, kasing laki ng barko. Hello? Kasing laki man ng barkong kasalanan mo, ang pagpapatawad ng Diyos, kasing lalim, kasing lawak ng dagat para palubugin ang barko. Nagkaintindihan sana po tayo. Ibig sabihin, gaano karaming kasalanan mo, gaano ka kasama. Napakalawak ang biyaya ng Diyos para patawarin ka. Napakalaki ng pagpapatawad ng Diyos. Kasing laki man ng barko ang iyong kasalanan, kasing lawak ng dagat ang pagpapatawad ng Diyos na kaya palubugin ang barko. Amen? Because grace is greater than our sin, and the only way to avoid the penalty is through mercy, and no sin is greater than God's grace and mercy. Hello? Kung magpapakumbaba ka ng kaibigan, sasabihin mo sa Diyos, Lord, patawarin mo. Ano mang kasalanan na muna gawa? Kaya kang patawarin. Kaya kang iligtas. Hello? Kaya lang, kung may pride ka, sasabihin mo, ayaw mo na. Kaya kong iligtas ang sarili ko. Hindi mo kaya iligtas ang sarili mo. Hindi, kahit anong galing mo lumangoy, hindi mo kayang gawin ang dapat sa paglangoy. Tama po ba? So kahit anong galing mo, kahit anong bait mo, hindi mo kayang abutin ang katwiran ng Diyos. Because God says, all have sinned and come short of the glory of God. Hello? Nandiyan po ba kayo? And thirdly, there is only one who is able to pay the bill and give us a home in heaven at the same time. Isa lang ang tanging pwedeng magbayad para sa iyo at bigyan ka ng tahanan sa langit. I don't care kung may mansyon ka ngayon. I don't care kung mayroon kang magandang bahay. Iiwanan mo yan, mamamatay ka. Pero, ang sabi ng Diyos, doon sa langit, may inihandang tahanan ng Diyos na doon, hindi mo na kailan iiwanan. Dahil doon sa langit, wala nang kamatayan. Di ba nakakalungkot minsan? Ang ganda-gandang bahay. Kamahal. Ang tibay. Kahit saan buhay mo, hindi na masisira, doon ka titira.
pero ayaw mo at hindi, aalis ka dyan, iiwanan mo yan. At kung hindi ka ligtas, pupunta ka sa impyerno. Araw at gabi maghirap ka. Pero wala ka mang mansyon sa lupang ito. Hindi ka mang mayaman. Nakatira ka lang sa kubo. Nakatira ka lang sa dampa. Kung tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior, ang sabi ng Diyos, mayroong piraan inihandang Diyos. Ang sabi sa 14:2, in my Father's house are many what? Mansion. Kung ulang piraan mo ngayon dito, ang yabang mo, doon may mansyon. Eh kahit may mansyon ka dito, ang yabang mo, iwanan mo yan. Pero doon sa langit, mayroong mansyon na doon wala nang kamatayan. Hindi mo na iiwan ang mansyon mo doon. Dito kahit ang ganda ng mansyon mo, iwanan mo yan. Hello? Mga kaibigan ko, mahal ko kayo. Kaya ipinapangaral ko itong boldness na may tapang, may lakas na loob, ng buong paniniwala sapagkat ang mensahe nito pinaniwalaan. Maniwala ka't hindi, walang mawawala sa Bible. Maniwala ka't hindi, walang mawawala sa salita ng Diyos. Ikaw ang mawawalan kung hindi ka maniniwala. Okay? There is only one who is able to pay the bill and give us a home in heaven. At walang iba kundi si Jesus Christ. At the cross of Calvary, yung bayad ng mansion natin, yung bayad ng kaligtasan natin, si Kristo ang nagbayad nung nabayubay siya doon sa krus ng Calvary. Nung sumigaw siya doon, ang it is finished. Natapos na. Praise God, hindi niya sinabi, I am finished. It is finished. Sigaw ng pagtatagumpay. Yung isinigaw niya doon, tapos na ang kaligtasan, hindi mo na kailangan dagdagan, hindi mo na kailangan trabahoin, hindi mo kailangan bilhin, libre, ino-offer niya sa bawat may gusto. Hello? Kaibigan, hindi aksidente ang pagkakataon ito, nandito kami. Pinlano ng Diyos ito, para ikaw makapakinig ng mensahe ng kaligtasan. Pag tinanggihan mo ito, pagdating mo sa impyerno, maalala mo, na isang araw, may nangaral na pastor. Amen? Ang laking binig! Para ipangaral sa iyo na may impyerno. Amen? Hindi ka paligtas, may gagawin ka rin mamaya. Huwag ang uwing niligtas. Pastor, ano yung ligtas? Manampalataya ka na si Kristo kaya ng ligtas. There is only one who is able to pay the bill and give us a home in heaven. At the same time, walang iba si Jesus Christ at the cross of Calvary. Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinagtagubilin o ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa akin at sa iyo, na ibinigay niya ang kanyang anak, namatay siya ng dahil sa atin. Namatay siya ng dahil sa atin. Hindi siya namatay ng dahil sa kagagawa niya. Hindi siya namatay ng dahil sa kanya. Siya namatay ng dahil sa atin. Amen? Alam mo, kung hindi mo tatanggapin si Kristo, mananatiling nakatulog sa iyo ang dalili ng Diyos susong pagalitan. May namatay dahil sa iyo eh. O dahil sa iyo namatay si Kristo. Tapos tatanggihan siya. Dahil sa iyo, nabitin sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa iyo, kinurunahan siya ng tinig. Dahil sa iyo, kanyang mukhang walang ginawang kahiyan sinampat. Dinurahan. Dahil sa iyo, ipinako sa krus ang kanyang kamay na walang ginawang masama. Dahil sa iyo, ipinako ang kanyang mga paa na hindi naman nagpuntayan sa sugalan, sa samuan. Sa masamang lugar. Dahil sa iyo, mapako ang kanyang kamay na hindi naman nagnakaw yan, hindi man nanakit yan, namatay siya ng dahil sa iyo. Tatanggihan mo ba si Kristo?
Kristo namatay nang dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Hello? Buhay po ba kayo? Amen. Huminga naman kayo. Mag-isip kayo. Gumawa kayong desisyon. Salamin ang salita ng Diyos para ipakita sa ating buhay. Anong purpose ng salamin? Makita mo ang luwis mo at lalapitan mo si Kristo, siyang magliligis kayo. So, ang salita ng Diyos ay salamin. Ipinasasalamin ko sa inyo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? The only way to victory over sin, sure, is made, is the Savior's sacrifice. Okay? The only way to victory over sin is the Savior's sacrifice. Mayaman ka, hindi mo kayang bilhin ng kaligtasan. Edukado ka, hindi mo kaya alamin sa pamamagitan ng katalinuhan mo ang kaligtasan. Mapera ka, hindi mo kayang bilhin. Hindi binibenta ng Diyos ang kaligtasan sapagkat napakayaman niya para ibenta niya. At napakahirap naman natin para mapili natin ang kaligtasan. Huwag mong bayaran ang kaligtasan. Huwag mong trabahuin. Isa lang nagtrabaho ng kaligtasan mo, si Kristo. Pagka sinisikap mo, tinatrabaho mo, parang tinatanggihan mo siya. Sabi niya, anak, ako yung nagbayad ng salamin. Libre. Hindi, ako magbabayad. Akong nagtrabaho ng kaligtasan mo, ng kabayaran ng kalas. Sabi niya, hindi akong gagawa. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang iligtas sarili mo sapagkat makasalanan ka. Amen? So there is only one who is able to pay the bill and give us a home in heaven. At the same time, si Jesus Christ. At the cross of Calvary, nung sinabi niya, it is finished. Ang tapos na, huwag mo nang dagdagan. Amen? Pag sinabi niyang period, huwag niyong gawin comma. Amen? Because to reject the deliverer is to invite the destroyer. Kailangan mo kapatid, na tanggapin si Christ as your personal Lord and Savior. Nakita nyo ang sentro ng mensahe dito. Sinabi ko ba mag-membro kayo dito para kayo malikas? Hindi. Amen? Sinabi ko ba ang reliyon ng pagliligtas? Hindi. Ang pagliligtas, walang kasi. Now, bago muli. Amen? Maaga tayo makakawa ng hari. Amen ba? Libre pa ng halian. Parang kaligtasan, libre. Amen ba? Okay, mga kapatid. Pero parang halian, pansamantala, pag kumain ka, mamaya, mamumutong ka ulit. Pero ang kaligtasan, pag tinanggap mo si Kristo as your personal Lord and Savior, maliligtas ka ngayon, hindi ka na kailangan mapapahamak. Hindi ka na pupunta sa impyerno. Isasara ni Kristo ang impyerno para sa iyo, bubuksan niya ang langit para sa iyo. Last, there is only one who can get saved for you. Isa lang makapagliligtas sa iyo. Sabi ko nga sa inyo, si Kristo. Pero ikaw ang magdidesisyon. Hindi ang iba magdidesisyon para sa iyo. Gusto mo maligtas? Nasa niya. Kung magdidesisyon ka ngayon, tatanggapin mo si Christ as your personal Lord and Savior. Kailangan mong gumawa ng desisyon ngayon, baka bukas huli na. Baka gusto mong maligtas bukas, mamatay ka ngayon. Baka gusto mong maligtas Lunes,
Mamatay ka ng Linggo. Baka gusto mo maligtas Martes, namatay ka ng Lunes. Hello? Baka gusto mo maligtas 2015. Ano ba tayo? 2014, namatay ka. Amen? So ngayon na. Now is the day of salvation. Not tomorrow. Not next week. Not next month. Not next year. Now is the day of salvation. Amen. There is only one who can get saved for you. You. Ang sabi po dito sa Romans chapter 10, verse 9 and 12, ay 9 and 10, ang sabi po dito, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be what? Saved. Kung ipapahayag mo raw sa iyong bibig, sasampalataya ka ng iyong buong puso na siya'y binangon mula sa patay, ikaw ay maliligtas. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Manampalataya ka ng iyong buong puso, ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong puso. Manampalataya ka ng iyong buong puso, ipapahayag. Hello? Hello? Nandiyan pa kayo? Now, walang makapagliligtas sa iyo, hindi ikaw. Hindi kita pwedeng igawan ng desisyon. Magdesisyon ka sa sarili. Panginoon, ma-realize ko ako'y makasalanan. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan at tinatanggap kita bilang personal kong Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw ang mahari sa puso, sa buhay ko. Gawin mo yan, maliligtas ka. Sapagkat ang sabi niya, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. 13. For whosoever shall call upon the name of Maria, upon the name of Lucas, upon the name of Pedro, no, upon the name of the Lord shall be saved. Sinong Lord na yan? Walang iba, si Jesucristo. Dito sa Pilipinas, hindi lang limong reliyon. Pero saan ang mga tao? May kaligtasan ba? Hindi! Nakatiyak ng kaligtasan. Matitiyak mo lang kaligtasan mo pag tinanggap mo ang tagapagligtas, si Jesucristo. Hindi ka maliligtas ng reliyon. Marami na nga pupasok pa sa reliyon ko, maliligtas ka. Pumasok. Tanong mo, ligtas ka na ba? Ewan ko. Kasi hindi totoo. Ang totoo, may katiyakan. Amen? Ang totoo, may katiyakan. Parang mathematical facts lang din yan. 2 times 2 equals 4. Dalhin mo sa Japan, dalhin mo sa China, dalhin mo sa Amerika. 2 times 2 equals 4. Mathematical facts. Spiritual facts, ang sabi ni Kristo, he that believeth on me hath everlasting life. Ang nanampalataya sa akin, sabi niya, may buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabi, baka magkaroon. Gusto mo magkaroon? Manampalataya ka kay Kristo. Kilalanin mo siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. So, ang kailangan mo, mga kapatid, kaibigan, the only one way to get saved, opening your heart to Jesus and receive Him, accept Him as your personal Lord and Savior. Revelation chapter 3 verse 20. Ang sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, and I will come into him and will sup with him and he with me. Now, ang sabi niya, I stand at the door. Napakalapit niya mga kaibigan ko. Pero nasa labas. Ang lapit ni Kristo, kaya lang nasa labas. Hindi ba ang lock ng pintuan nasa loob?
Hindi niya yan didistronggain. Hindi kanya pipilitin kung ayaw mo. Dapat magpusa ka. Alisin mo yung lock at buksan mo ang iyong pinto. Ang lapit-lapit lang niya. Kaya lang nasa labas, kailangan nasa loob siya. Amen? Kailangan pinapasok mo siya sa puso mo. Kaya kanyang baguhin pag pinapasok mo siya sa buhay mo. At pag binigay mo ang buhay mo sa kanya, pinapasok mo siya sa buhay mo, lahat ng susi ibigay mo sa kanya. Lahat ng kwarto ng buhay mo ibigay mo sa kanya. Kaya niyang baguhin. Hello! Yung bisyo ng pag-inom ng alak, isuko mo sa kanya. Yung bisyo ng paninigarilyo, isuko mo sa kanya. Yung bisyo ng sugal, isuko mo sa kanya. Lahat ng ero, lahat ng sugal, lahat ng bisyo, babaero, lasinggero, putayero, isuko mo sa kanya. Kaya kanyang baguhin. Kaya kanyang baguhin. Pag pinapasok mo si Kristo, kumakatok siya ngayon sa puso mo, anong gagawin mo? Ang sabi ng Panginoon, narito ako'y kumakatok. Kumakatok siya sa puso. Sino man duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, aking papasok sa kanya. At ang sabi, kahabang kasalo niya at siya kasalo. Ibig sabihin, tayo nang nagkasala kasi bang nakikipagkat. Amen? Halimbawa, naranasan niyo na ba kaibigan mo, nakaaway mo? Nag-away kayo? Amen? Kaibigan mo ha? O, hindi kayo bati. Isang araw yung kaibigan mo, pumatok sa pintuan niya. Hindi kayo bati. Ngayon, pinapasok mo. Pagkatapos mong pinapasok, kumain kayo makasalo. Anong ibig sabihin? Pati na kayo. Areglo na kayo. Si Kristo, pumakatok sa puso natin. Tayo na ang masama. Tayo nang nagkasala. Siya pang lumalap. Pumakatok siya sa puso. Anong gagawin? Pagbubuksan mo ba o pagsasara? Tatanggap mo ba siya o tatanggihan mo? Lahat tayo tumayo. Lahat ng pulong kayo. Walang kalimon-limon. Wala mo nang nag-usap. Alam ko, naiintindihan niyo ang salita niyo. Gumagawa ngayon ang Espiritu Santo sa buhay. Kumakatok si Kristo sa puso. Kaibigan, huwag mong ikahiya si Kristo. Tayo ang nakakahiya, hindi niya tayo ipinahiya. Makasalanan ka, pero namampay siya ng tayo. Ngayon, habang lahat ng mundo na kayo po, walang tinig-hindi, bigitang na kami. Gusto mo bang tanawin si Kristo sa puso? Ang kapitid niya. Pakitaas mo lang ang iyong kanong kamay. Mayroon mo ba? Mayroon mo ba? Gusto mong tumanggap kay Kristo? Pakitaas mo ang iyong kamay. Amen. Salamat po. Ang daming kamay. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Nakataas yung mga kamay. Lahat po. Nagtaas ng kamay. Huwag niyo muna ibaba. Sino ba po? Sino ba po? Amen. Praise God. Si Kristo namatay ng dahil sa ating kasalanan, kumakatok siya sa puso. Sino ka makakakiyat siya? Anong gagawin mo? Tatanggapin mo o tatanggihan? Pagbubuksan mo o pagsasarahan? Ngayon, itaas mo yung kamay, huwag kang mahiya. Tanggapin mo si Christ as your personal Lord and Savior. At nakikita ko po, pagpalain kayo ng Panginoon, lahat mo na nagtaas ng kamay. Huwag kayong mahiya, lapit kayo dito sa harapan. Sige po. Dito po sa harapan. Lahat ng nagtaas, kahit hindi ka nagtaas ng kamay. Mananalangin tayo. Okay? Lapit kayo po dito sa harapan. Yeah. Workers, tulungan niyo po sila. Ito yung pagkakataon niyo pahayag sa public na si Kristo yung tinatanggap. Okay? Lahat ng nagtaas ng kamay. Sige po po. Amen. Sige po. Praise the Lord. Malinaw ang mensahe, naintindihan niyo. Kung naintindihan niyo, ito po yung sagot ninyo. Naintindihan ko ang mensahe ngayong umaga, gusto kong tanggapin si Kristo. Hindi na nangungulugan, membro ka na dito. Ano ko? Ang tinatanggap niyo, si
si Kristo. Si Kristo ang tagapagligtas, hindi ang baptis. Ngunit ang baptis po, yan ang tagapangaral ng salita ng Diyos. Narito kayo ngayon sa simbahan ng baptis. Ipinangaral ang tagapagligtas. Tanggapin niyo si Kristo as your personal Lord and Savior. At mananalangin tayo sa Panginoon at kayo po ay kusang loob tinanggap si Kristo as your personal Lord and Savior. Okay? Ngayong umaga, mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, ilinit ko kayo sa panalangin. Bagamat mangungunahan po kayo, arihin nyo ito na sarili nyo na desisyon at panalangin. Sumunod kayo, ilakas ninyo. Amen po ba? Sunod po kayo. Panginoong Isus, gusto kong marinig. Panginoong Isus, nalaman ko, ako isang taong makasalanan, namatay ka sa krus upang bayaran ang aking kasalanan. Ngayon, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan nagawa laban sa iyo. Ngayong umaga, binubuksan ko ang aking puso. Ikaw ang magkari sa buhay. Salamat po sa kapatawaran at buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa akin, Panginoon Jesus. Amen. Umarap po kayo doon sa panlit. Kapatid, ito yung mga taong pangalasalong at tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang. Amen. Masaya ba kayo? Amen. Aawit tayo, tawagin natin ang ating pagkakapag-awit at magkaroon tayo ng